what's up? Magandang araw sa inyo lahat. Albayanong batay nyo. At nagbabalik tayo ngayon para sa Sac Maestro versus Lanceta. First time kong mapanood to. Video reaction. At syempre, shoutout lagi kay Sir Enigma, kay Boss Arik, no? At shoutout din lagi sa Flip Top Battle League. So, ang laban na to ginanap sa Davao during the event ng Pakus Ganay. Kung hindi ako nagkakamali, Sac Maestro versus Lanceta. First time kong mapapanood to. So, kung gusto mo yung ganitong videos at nagustuhan mo yung aking content, please subscribe mga boss. Tsaka syempre, huwag kalimutan pindutin ang notification bell button. So, wag na nating patagalin pa, no? Nabubulol na ako. Let's go! Nanalo ng koito si Sac. Pinili niya mauna si Lanceta. Tig-2 minuto dapat. Unang banat, Pakus Ganay. Pahinga natin, Lanceta. Una sa lahat, patawad sa mga bisda na sa huling laban ko na insulto. Di naman yon ang aking punto. Dahil mataas respeto ko sa mga Bisaya at sa katapangan nyo ako'y saludo. Pero mas matapang ako. Kaya kong murahin yung presidente at sasagarin ko hanggang dulo. Kaya putay na mo Duterte! Ikaw ang pinakamagaling na Pangulo! At syempre, shoutout sa part na to na si Presidente Duterte pa. So, alam naman natin si Presidente Duterte matalas kung mura. Ano yun? Kaya nga, Digong Duterte supporter, yan ang kanyang rep at taga Davao sa may Davao para nga daw set up sa harap ng DDS. Kablaw headshot ako'y naging DDS! Davao Death Squad! Ha! Sa Balwate, epektibo. Ngayon, endo na kontrata. Di ka na pwede dito. Persona non grata! Persona non grata, yung madalas na yung isang tao, pag tinawag kasing personal non grata, alam niya naman, di ba, na pa. Hindi ka na pwede dito sa lugar na to. Parang ganun. So, yeah, maganda. Persona non grata! Panay drama sa may laban! Para pagkitil-pigilan! Nagbaka-awak sa walang awat, di titigilan! Davao Game! Magaling talaga silang set sa mga ganyang parang nagiging cadence na walang awat, mga ganun, di ba? Parang magaling talaga si Lanceta. Kumbaga trademark na rin talaga ni Lanceta yung mga ganyang linyahan, no? Preparado ka ba, Sac? Ewan. Preparado ka ba, Sac? Kaya sa akin inalay. Baka handa ng mamatay. Kapet tinapay! Kapet tinapay! Handa na Handa ng mamatay! Kapet tinapay. Parang kapet tinapay! Madalas kasi sa kapet Tanang tinapay mamatay! sa may patayin. Parang kapet tinapay! Ano to? Joke? Hindi! Walang ganun! Joke? Walang ganun! Kulit ng audience. Wow! Kulit ng audience eh. Tanang mamatay! Parang kapet tinapay! Aga naman mag-joke ni Lanceta. 2 araw ka naghanda! Parang hindi Ano yung parang nakalimutan niya lang siguro eh. Pero hindi naman... Sa adjudge ba, masasabi mo na agad na choke yun? Ilang minuto? May basihan ba yung oras na minuto? Like kunyari, mga 15 seconds, 20 seconds, isang 30 seconds ba masasabi na choke na siya? Pero kung ganito na i-continue naman, parang ganun. nagpuyatan! Ako isang gabi lang! Para libing kinabukasan! Para libing kinabukasan! Bagamat bisdak, ba't nga ba weak siya? Di ba dapat palaban?
sa pagkabisayang mahina di na dapat tandaan. Kaya bang! Para maalala ang alaala ng mabuburang ikaw, pag nawala, mawawala, parang kaluluwang ligaw. Wala pa ba yung gana? Tuway pa ba yung tao? Pagkabaon sabay tanong, buhay pa ba yung gago? Kaya freestyle na naman! Freestyle na naman? Tangina, lahat yan nasa utak mo yan. Pwes ito, pangalan sa lapida mo. Tangina mo, kakasulat ko lang. Para sa mga fans niya, yang sak bumalik na. Yang sak umalis, ba't nga ba yang sak bumalik pa? Paglalaban, panay kambak, sak bumalik ba? Ayan, patay na siya! Sana nga, sak bumalik ka! Pero nung huli, back to back daw na kampiyon. Ang galing ng pagkakalang sak bumalik ka, sak bumalik ba, sak bumalik ka. Parang, alam mo yung talaga yung wordplay, no? Iisang word to 1 to 2 words pero iba-ibang tugma, iba-ibang meaning, no? Pero iisang words lang. Sak bumalik ba, sak bumalik ka, sak bumalik ka. Iba-iba yung information na binibigay, no? Iba-iba yung thoughts na binibigay pero same 2 words. Siya tumuldong, tsaka nagwakas. Natodas na kahon, siya'y tumungtong na sa taas. Ba't na olats na baon? Siya'y lumusot sapagkat lampas. Lumusot lampas. Tama na oras niya ngayon, susunod ka na sa batas! Sunod ka na sa batas. Sunod ka na sa batas. Malayang madaya. Tilagapos kawalan. 2 minuto lang tayo dapat. Di ka maayos halatang. Sobra-sobra sa may oras, pinaparaos ka naman. Overtime o overkill, pinapatapos ka na lang. Overtime o overkill, pinapatapos ka na lang. Overtime, pinapatapos syempre pag pinapatapos sa overtime. Overkill, pero siya alam naman natin overkill, pinapatapos ka na lang. Okay, so okay. Tapos next round, para sa akin, kung i-rate ko siya sa 10, parang rating natin sa 10, siguro bibigyan ko si Lanceta ng 6, siguro mga 6 out of 10. Magaganda naman yung binibitawan niyang linya, ang problema lang talaga kasi doon sa dalawang part, yung itong huli lang, tapos yung pinakaunang parang first 8 bars niya, 8 lines niya, parang doon siya nawala, bigla siyang nawala, no? So, yun doon, tapos may konti pa siyang blank time dito sa itong bago siya matapos. Inulit-ulit niya yung linya. So, kung i-relate ko siya sa 10, so siguro nasa 6 out of 10 tong round 1 ni Lanceta, no? So, ganun. Pero maganda naman talaga yung mga binitawan na linya na yung balik ka, mga ganun. So, yun, tapos may sumunod pa dito. Gustuhan ko yun. And syempre, yun nga lang, ang magmamatter kasi dito kung gaano kalinis. So, para sa akin, hindi malinis. Hindi ganun kalinis yung round 1 ni Lanceta. So, 6 out of 10, Lanceta for round 1. So, pakinggan natin yung round 2 ni Zach Maestro. So, si Zach, sinasabi dito kasi ni Lanceta na parang freestyle. So, tingnan natin kung mag-freestyle dito si Zach Maestro. No? So, plus home crowd pa to ni Zach, so tingin ko mahihila ng crowd yung mga bibitawan ni Zach dito. Sa lahat ng pumusta, hindi ako ng dispensa. Pasensya ko'y tumatanda na kaya yung lakas, reserva. Pero di man abot ng 50%, ay pupwersa, ibibitaw, malipakyaw. Malakas pa rin kahit na 40. From batas, nag-lance teka. At ako nag-step down.
to, laglag sa isa buhay, tapos sak maestro sa next round. Natalo sa huli niyang laban. But I know you felt proud. Ngayon, bigla ka main event, pinag-perform sa best crowd. So get loud, parang Visayas. Hindi yung tipong bias. Pambagitong angas mo, Chico Science, imo lang kay Leonidas. Chico Sayan. Pang-imong angas, Chico Sai. Which is banda, Chico Sai, imo era, shout out. Di balanse yung atake. Kasi yung skills, hindi pumatas. Di balance, lang reply. Kasi nga, zero balance. Ganda nun. Uy, Chico Science, imo lang kay Leonidas. Di balanse yung atake. Di balance Kasi yung yung skills, atake. hindi pumatas. Di Hindi balance, pasa. lang reply. Walang Kasi nga, reply. zero balance. Zero balance. Ang galing. Zero balance kasi during that era, yung mga deload pa, uso pa yung mga 33, mga Nokia, mga keypad. So, pag hindi ka magkapag-reply, syempre automatic, zero balance ka na. Wala ka ng load. So, ang ganda nun, ang ganda. Zero balance. Zero Galing. balance. Oh, alam niyo na, Santo Zero balance, zero balance, zero balance. Antong. Bisikletang putol kadena, kaya rekta sa kangkong. Pero sablay kasi weak yung hands. Can't handle bars, won't last long. Pahusga na yung Tour de France. I don't think Lance Armstrong. Tour de France, Lance Armstrong, I think, isa sa participant ng Tour de France. Number one hater to ni Digong. Real talk. Number one hater to ni Digong. Kaya ngayon, ano ang inyong mensahe? Palagi po pa namang sinasabi ng mga Duterte, arrogante. Yes, yung kumpare kong busy Alde, di salbahe, pero pag sinapak ka nun ni Baste, tabingi ang mukha mo para si Baste Artade. Oh. Sabi niyo iba yung mukha ni Buster Tade. Di ba artista yun? Tama ba? Artista ba yun? Kaya dadaan lang sa'yo sinasabi, watch your fucking mouth. Kaya bisita lang sa Davao, this my motherfucking house. Kumbaga ito Staples Center, ako yung LA Lakers. May naka-swat sa aking home court, ikaw yung LA Clippers. Galing, galing. Pinaghalong Lancer at Sentra. Si Lancentra ay paghabulan. Pero ang tanging chance na kay mauna, pag pinasok ka ng ambulance. Pero ano mang pag-tune up, kayong otong di masakyan. Ko, di man ako nag-auto-tune. Pero kinakausap ko yung fans. Di ba parang nag-auto-tune pag kinakausap yung electric fan? Yeah! Ang auto-tune pag kinakausap yung fan. So, di ba pag nung bata tayo, yung parang may nag-i-echo-echo, no? Which is, yeah, magandang... Kailangan ko pang ulitin para lang maintindihan. Hindi ko na kailangan pang simplihan. Pero papalakpak yung mga yan. Alam mo anong dahilan? Sak maestro lang naman. Ay! Yan ang pinaganda sa may home crowd, yung home crowd Hindi mo. sa hindi sa pagmamayabang. Pero huwag niyo haluan ng mali siya. Mahina nga sa wika, pero pambihira naman yung karisma. Pambihira naman yung karisma. Ayoko makibalita sa mga intriga niyo sa social media para ipakita na hindi lahat ng probinsyano gustong maging artista. Walang bisa yung pagkasadista. Dapat nag-battle na lang sa webcam. O pinagbigyan kita, hindi to sell jam, kaya Lance, you're fucking welcome. Marami dyan, walang pang-entrance para lang may pang-remembrance. Minsan nga lang magkaka-event dito, gusto nilang mag-rap ng 90 seconds. So suck my dick, fuck you whack bitches. Hometown ko to, I spit without finish. I don't give a shit. I write lyrics for 5 minutes. Ang tunay na immortal, hindi takot sa time limit. Immortal, ang totoong immortal, hindi takot sa time limit. Kasi nga, syempre, wala silang kamatayan. Immortal, wala silang limit eh. Forever silang buhay. So, walang time, hindi takot sa time limit. Maganda. Lagyan mo naman ng konting
fighting spirit. First time nga lang ito binigay. Sa isang taon, 2 event, kaya Davao magingay. Yeah. Hindi ko kailangan pumatay. Asinyo, wakay angay. Ako pa rin ang dahilan kung bakit may pahusga na. Time na ba? So, yan. Round 1 ni Sak Maestro. Alam naman natin na hindi yan freestyle. Malinis. Sobrang linis ng round 1 niya. May swag. May angas yung delivery niya. Yeah. Para sa akin, 9 out of 10 yung round 1 ni Sak Maestro. Malinis. Maangas. Malinis yung pagkaka-delivery. Maangas yung pagkaka-delivery niya. Maganda yung mga reference niya, auto-tune sa fan, during sa fan, imong Chico Science, imong, which is yung imo nga na banda, time limit, immortal hindi takot sa time limits, nagustuhan ko yon. So far, para sa akin, lamang si Sak Maestro, this round 1. So, round 1, ibibigay ko kay Sak Maestro. So, yan. Pakinggan natin yung round 2 ni Lance Zeta. Let's go! Bawi! So, ngayon ko lang napansin, batang-bata, kung titingnan ko dito si Lanceta, di ko alam kung ilang taon na dito si Lanceta. Pero, kung titingnan ko dito, napakabata niya pa dito no? Di ko lang alam din, di ko lang din ni-research kung anong taon ginanap to, no? Di ko alam kung comment nyo na lang sa baba kung anong taon, pero hindi ko na siya ni-research pa, hindi ko na tinignan kasi nga medyo na-excite ako kanina. So, bata pa dito si Lance. Bawi! Lahat matututo nga kahit tanga kapag sinubong, kamay pagtunuro maarit, bagsak sa maling punto. Salto na yung nagtuturo na adik. Ganyan ba maging guro? Pwes ako naman magtuturo sa adik na parang palikulo. Kaso, what the? Kaso, Ako naman yung magtuturo sa adik palitulo. Alam niyo naman, pag tinuro ka, na ikaw yung adik, yari ka na. siya ay may tagapiyansa. Ang papel niya pinipilas. May ama na tagaligtas, palagi kang iniiwas. Nasa kamay ng anigma, parang China at Pilipinas, para may hawak ng may-ari kang hinihimas. Pas ba? Kabatay ko, kaysa adik ng uprising, wala bang estilo dyan na mas malalim? Tipong, Emar, Apok, Krega, sino pa? Wala nang alin! Tipong, sayad wawasakin! Talas mamamain at batas papakita ko kung sinong batas sa atin! Kaya, Uprising member, no? Iniisa-isa niya. Wala nang alin batas. tsaka Marshall! Damay-damay babanatan! Mga nanggagaya dyan nasa katangahan ay saksakan! Sa bayan na apakan mga yawang hanggang sa Sa bayan, yung bayan, may parang bayan, tapos sa bayan, yung sabay. mga yawang kalaban! Sa kasama na sa kamay ng peligro, natapat ka sa lansak, pangkat dapat nandirito. Kaya mata sa mata, yaksak na ang saksi mismo. Mala Abraham, dalang handa niya ay alay sakripisyo. Abraham, Wala yun! Isaac, Apat ng derito, kaya mata sa mata, yaksak na ang saksi mismo. Mala Abraham, dalang handa niya ay alay sakripisyo. Isaac, Abraham, alay sa kapatid. Wala yun! Set up!
Para malagay sa lagayan katawan pagkasako, siya naman ang lalagyan ng bala pagkasako, kaya harang. Wala yun. Kaya harang sa daanan, sa gasa, patakbo, babangga, sasakyan, tatama, sasakto. Kaya sasaktan, mag-obserba sa may transak, masurpresa ng maransak at nawasak. Pagkasaksak sa bodega ay babagsak sa torepa, kay babasa sa yureka, laruteka, bayoneta, pagkabangsak! Parang nilaro niya yung Zack, no? Yung Zack, malalansak. Dang! Bigat, sobra. Ang ganda. Sobrang ganda. Maransak at nawasak, pagkasaksak sa bodega ay babagsak sa torepa, kay babasa sa yureka, laruteka, bayoneta, pagkabangsak! Dang! Ay, putang inang doon! Dang! Salamat ka, hometown mo to! Bawat tira pasalaksak, kaya nanghihina sa kaliwa at sa kanan makikita. Sa sakit siya ay natagtag, pa sa ating tila mamanhid ka sa may saksak, parang anesthesia. Saksak pa ang anesthesia. Dang! Ano na? Tapos na ba round 2? Sobrang ganda. Okay, so round 2. Bubuto ako ng 10 out of 10. Ang linis ng round 2 ni Lanceta. Sana tapatan. Ang magagawa na lang dito ni Zack, matapatan niya, madraw niya yung round 2, no? So, pero yung round 2, sobrang ganda. Cadence na yung sak, yung mga ganon. And then, yun, naubos yung uto kasi tutok na tutok talaga ako sa mga binibitawan niya. Ang ganda. Delivery, perfect para sa akin. Perfect yung delivery niya. Yung angas niya talagang binibigyan niya yung performance. In character talaga siya, no? In character si Lanceta dito. Maganda yung reference niya doon sa grupo ni Enigma, yung Uprising, yung mga member ng Uprising. Maganda yung pagkakasetup niya doon. Yung sa may-ari, Enigma, binabayaran. Pero mostly, ang pinakamaganda is yung pagkaka-reference niya doon sa Zack. Yung sak. Sobrang linis para sa akin. 10 out of 10. Magagawa na lang dito siguro ni Zack, tapatan niya ng ganong performance din, yung level ng ganong performance para ma-draw niya yung round 2. Para sa akin, perfect yung round 2 ni Lanceta dito. So, yun. Pakinggan natin yung round 2 ni Zack. Wait. Sugat. Paano wala yung awal? Okay. Subukan mo lang bumawaya. Di ba? Makikita mo kahit si Zack Maestro parang na-intimidate na siya sa round 2, no? Parang ano bang gagawin ko dito, no? Parang na-intimidate na yung intimidation talaga na andun na. So, tingnan natin kung anong magagawa ni Zack Maestro sa round 2. Bukas siyang ginumos. Masumangil, dikog. Agaw buhay siya sa ilog, pero kinabuhay ang ilog. Saan pa man pinaglisod, di man ni magdaog hikog. White face nga magsilbi sa kadagang bilbil siyang linog. Tignan niyo yung leeg. Kailangan ko pa bang Inglesin? Sa dami ng layers na yung leeg, parang mascot ng Michelin. Mascot ng Michelin yan, yung kulay white, yung ang daming Sumobra yata sa margarine. Sakit sa paningin. Parang African, pero yung neck rings, patong-patong na Krispy Kreme. Patong-patong na Krispy Kreme. Alam niyo ba sino kanyang kakumain? Aking na-discover. Kamukha pa na ni Lanceta. Lahat ng mga Chinese na motherfuckers. Kamukha mo si Jet Li. Kamukha mo si Jackie Chan. Lahat ng Chinese na artista. Hawig mo si Yao Ming. Si Jeremy Lin. Kamukha mo nga si Enigma.
Di ba? Malakas kumain ng aso ang mga taga-China. O, hindi naman sa akin racist. Pero di ba, pag buhay ang kumagat, ibig sabihin walang rabies. Old dog with the same tricks. Pag buhay ang kumagat, ibig sabihin walang rabies. Kaya ako nag-back to basics, pero bago nabasik, si John Wick, nakatatlong balik na ako sa Matrix. Yeah, Keanu Reeves reference, no? John Wick, nakatatlong balik na ako sa Matrix. Tatlong movie ng Matrix, John Wick, si Keanu. Boses Roshan, tunog rapist. Kumakanta pa ko ng ages. Pang background music ng kantukan, parang pornong 1980s. Oh, real talk, pinakinggan ko yung mga songs niya naka-playlist. Parang salubong ang aking kilay. Parang si Anthony Davis. But the baby is now a lady. Anak, ang layo ng iyong nilibot. Oh, ako tunay mong ama, kaya wala nang pasikot-sikot. Binaon kita sa limot, pasensya na kung ako'y pakipot, pero pakisabi sa nanay mo, walang nagyud ko magpaiyot. Sa una, magpasingot ko sa iyang kibot. Pero di ko madama ang kanyang kuchi. Cactus pa yung dildo na sinasaksak ko sa kanyang buti. Nanay mo kasi sobrang groupie. Yung poke amoy sushi. Sobrang laki na ng kanyang pusi, pwede na gamitin bilang hoodie. Ano ba itong pinasok ng aking utin? Tila ba bad decision? Yung poke niya, mas maluwang pa kaysa Mindanao Division. Mindanao Division. Kaya anumang baon ko na aking burat, anumang gawin ko na position, talaga ang hirap labasan. Parang drug addiction. Speaking of drug addiction, dati ang taba-taba pa niyan. Paano hindi yan papayat yung runner? Tinakbuhan. Nagbenta ng 1G sa Bangketa at Ali, Pastoy Chemical Ali at RB1 kasi palong-palo ka na naman. Alam ko yan. Wala bang sample dyan? Oh, ubus na ba yung damo? Baka gumuho na yung bungo. Eh, gabundok na yung shabu. Hindi daw nag-use ng crack pipe. O, dinideny yung totoo. But I always knew that landslide. Eh, pinapagulong ko yung bato. Kaya, pinapagulong ko yung bato. Ano, tingin nyo si Lance Honest? Baka Lance Honest. Isang mata. Lance Honest. Good. Line ng fruit, bagong tubo, Rico J. Puno, pinatay yung root, humiwalay sa jutes, pero sabay slide nung toots, pabalik-balik sa isang linya parang I am Groot. Balik-balik sa isang linya, parang I am Groot. Kasi si Groot, wala nang ibang sinabi, kundi I am Groot. Good. Pesto style ko yung Groot, hindi lang punchline, kala ko kutsilyo, slicer pati dicer. Old school kung magginili, di gagamit ng meat grinder. At tagbalik, parang typewriter. Old timer pero na-update. We put the blade right through. Kaya bawat saksak, aking name times 2. Kutsilyo sa binatilyo, name brand new. Nilanseta ko yung lanseta, naging deja vu. Kaya, top tier yung moves. Parang face tattoo. Ilang beses mang i-rewind at i-replay ang view. Kaya, few years from now, yung mga comments sa ating Rhyme Fest, who's watching in 2000, silence, yung mga para ko ay timeless. Oh, sabi yan, mahirap daw i-digest yung mga verse niyang radical. Yung tila burger pandesal ang pinag-serve sa cannibal. Para tumaas yung network, ginawa ko shirt yung animal, tinanggal yung balat sa may tapat para pang murder capital. Kaya yung nerd ng cannibal, puta, mabuti pa ako'y nag-relax. Puta, rap mo'y sobrang wak. Sayang lang yung amusement tax. Sayang lang yung amusement tax. Kaya pag niulit na lang kong balay, sabay, iyot, bihagay. Wala tayong permit, wala yung event. Meron lang, pautganay. Okay, so ang round 2, malinis. Nakuha talaga ni Lanceta yung round 2. Pinana lang sa comedy punchlines ni Tak yung round 2 niya. Malinis, may iilan lang din na magandang bars na binitawan si Sak. Pero syempre,
hindi kayang pantayan ni Zack yung round 2 ni Lanceta. So, para sa akin, round 2 Lanceta. Round 1 Zack, round 2 Lanceta. So, tiebreaker na to. So, kung sino yung manalo dito, sa kanya tong game na to. So, sa kanya tong battle na to. So, pakinggan natin last round ni Lanceta. Let's go. Uling banat! Dinamay mo ang mama ko. Napakabastos naman ng iyong asal. Pwes gaganti kita, Mama Ani. Hahampasin ko to ng batong bakal. Ani batong bakal. Tapos, kinantot pa daw. Sige, kantutin ko naman nanay mo. Sige, game? Game! Tangina, kantutin ko yung nanay nitong putang inan to. Yung nanay mo, kinantot ko yung pekpek. Yung linya ng pekpek niya sa akin, burado. Kontrolado ko yung pekpek niya. Kaya nga, yung manipulado. Kontrolado ko yung mani niya. Kaya nga, manipulado. Mani. Hey. Gago! Manipulado! Kontrolado! What the fuck? Are you done? Manipulado! Walang preno-preno! Kantot sagad! Todo apak si linyador! Sabay pinakain ko ng sagot ang ina mo, milk tip amor! Ano, kantutin ko ba nanay mo? Hindi ko na kasi maawat. Ipuputok ko pa sa mukha na para bang tigyawan. Sige. Putok sa mukha parang tigyawat. Yeah. Joke lang. Subukan ko magbisaya, game? Hey. Nangangapa sa una't ikaduha. Na para bang hindi pa marunong. Kaya sa klolo, sa pangatlo ko, manghihingi ka ng tulong. Para baybayin ng dagat Davao. Planong sisid palalim. Malaking isda ka raw. Ang kaso dili sa pating. Malaking isda ka raw ang kaso dilis sa pating. Dilis pero tapos sa pating. Dili sa pating? Dili sa pating? Dili sa pating! Sumabat ka eh. Dili which is hindi. Alam ko tama, di ba? Dilis sa pating. Dili sa pating. Kaya banal na babalaan, magtulak mga nagbabalak. Isang buwang tila buwang, mawawala agad. Tila bulang pala. Isang buwang tila bulang, mawawala agad. Shit, ang nasi Bisaya. No, Mawawala Ben. agad. No. Sige, listen na natin. Mawawala. Okay. Hindi, yun yung mahirap sa mga ganito na para yung mga hindi ka komportable sa lengguwahe mo. Tapos ang problema lang is para gusto mong makakonek ka sa crowd. Kumbaga, naglagay ka ng ganong sequence sa sulat mo, no? Ang problema lang kasi hindi mo pa siya masyadong mamaster. Hindi mo siya na-master, kaya syempre ang tendency talaga makakalimutan mo siya. Which is, ito na nangyayari kay Lance na parang nawala talaga siya, so hindi niya ma-memorize yung talagang pinaka-word na Bisaya words, tapos hanggang sa yan, nawala na nga siya. So, malaking sugal. Yun yan, sinasabi natin na high risk, high reward, no? Kung ma-pull off niya yung pagbibisaya, malaking puntos yun. Ang problema, ito, once na hindi niya nga na-memorize, malaking puntos din. Kasi nga, ito na, nag-stutter din siya, nawala na siya, no? So, yun nga, yun yung sinasabi na high risk, high reward. Agad. Hindi lang mawawala agad. Kaya pagkaraos, pagkatapos, baon niyang pagkatao, mapapausok niyang isa sa usa at mga ngaso. Yan Tagalog sa Bisaya, ang laman ng talugtog, walang kompromiso hanggang sa masubsob. Ya'y patikim at palasa, parang dumurog ka muli. Parang nabitin ka sa tama, kaya gumulong pa uli. Ba't ba nagdroga ka muli? Katapusan ba huling dulot?
sa kakahabol sa puti na sakluban ng puting kumot. Nagdroga ka ulit, ha? Nagdroga siya ulit? Tangina, ano ba to, Enigma? Kala ko ba bawal droga sa may Davao? Ba't nagsyapo tayo kanina? Para sa Agord, Brad, pumunta pa tayo sa yung Aport at napakalayo ng iniskoran na parang half-court shit. Gago Silenseta, yari ka. Pinuking mo naman si Sak. Buti nga nakalaya tong adik. Sa sobrang adik, munti kang makulong ng lifetime. Kaya to, pag humirit ng tara siya, huwag na kayong maghintay ng punchline. Pero pwera biro, tangina nag-a-addict ulit. Dapat di na pinalaya to. Kumpiyansa at kumpiyansa ni Arik sinasayang mo. Dapat nga makulong to ulit eh. Tingin ko dito, itong ano niya, parang freestyle niya lang to, no? Freestyle na lang to. Itong round 3 ni... Itong kalagitnaan, parang second part ng round 3 ni Lanceta. Parang freestyle na lang eh. Sapat ng pruweba to. Kung hindi ka man matukhang, sana katuwin ka ng konsensya mo. Kaya nga sa Tagalog at sa Luzon, laging talo, yung yabang niya limitado. Winasak ni Tipsy at Sinyo, parang si Bryce at Chris Delano. Kay Tipsy siya'y natakot, dinagato ng marahan, nagmistulan siyang si Tukel, pinakaban ng kalaban. Kaya abakada, naggamit niya daw bawat letra sa skema. Teka, naglaban na ba si, ano? Naglaban na ba si Sak tsaka si Sinyo? Di ko napapanood pa yun. Sige, sa susunod, try natin yan. Maliban sa bilang walang kwenta, instrumental hospital, pag-spit ko napatan rekta, Lanceta sa dibdib ng heartbeat mo'y mag-akapela. Saksak sa iyong baga at sa isip kong ganon, tatatak sa utak mo dyan sa isip mong dekahon, bagong disenyo ng Lanceta, sa isip niya ganon. Kaya fuck that 9 Danau, ayan isipin mo ngayon. Pero salamat sa Mindanao at sa lahat ng sumabay. Bagamat huling event na raw to sa Davao, di ko alam anong lagay. Pero ang dahilan, yung sakpas lang, baon tapos katay. Ngayon wala na siyang rason pa para magpapuskanay. Ulit ba lahat sa Okay, so first part, yung kalagitnaan ni Lanceta, nawala medyo yung sa umpisa na nawala siya. Bibigyan ko siya ng 7 out of 10 kasi medyo mahaba yung pagkawala niya doon sa ano niya, sa oras niya. So 7 out of 10, pero kahit paano maganda yung ender niya. Binawi niya naman yung later part ng round niya. Yun nga lang kasi talaga tatatak yung nag-i-stutter siya, nawawala siya, no? Hindi naman siya totally nag-choke kasi bumawi naman siya sa pinakahuling part ng round niya. So, 7 out of 10 para sa round 3. So, deal breaking sinabi ko kanina, round 1 kay Sak Maestro, round 2, landslide naman ni Lanceta. So, deal breaker nila, tie breaker nila to, kung sino yung makakuha ng round 3, panalo yun. Panalo siya kung sino man yung makakuha ng round 3. Time for some corny shit. Alpha, Beta, Charlie, tapos Delta. Kailangan ko ba mag-echo? Gawin etc. Hanggang maging V for Vendetta. Tapos Huelga sa Eksena. Di natapos, Wonder Why, yung Alpha o yung Omega. May buksan lang mga tenga para mag-gets nila yung rema. Yung schema. Para mag-gets nila yung schema. Kasi kahit i-reseta pa sa katerbang, kahit sa katerbang sentro pa yung i-reseta, yung A to Z, walang kwenta. Kasi si Zorro Antonio, siyang bandera ng huling letra. Nagkulang pa si Catherine Jones. Yung iba naman kay Lanceta. Ito naman kay Lanceta.
Kasi nga, your daddy's little princessa. E pagkabakleta mo, di na sorpresa. Kita ko yung nasa loob. Parang cellophane ng Yema. Lance, ako'y nakikipag-sex na nung nireregla pa lang si Emma. Pinauso ko na yung 69. Di pa umabot ng dekada 70. Di pa nagra-rap nun si Rap Della bago pa nagbebenta ng ticket si Kensa. Nung panahon, di pa nakatuklas si Atlas na ibang planeta. Wala pang malapit nun sa EDSA, wala pang San Beda kahit Testa. Maestro na ako, wala pang eskwela nung si Tats pa lang ay henga. Kaya mga mamatay na huling live up na di-dive bag ng Pantera. Kaya yung advice niya ay sa Sigera, relax lang, ay sa Sigera. Yung kanta ni JZ Rihanna o nagpapulan ng pera, pero kung payong kapatid, di virus ng umbrella. Ang ginawa ko, rhyme ko lang yung Lanceta. Para gawin kitang tanga. Ako'y gana mag-bismo, ikaw ang halimaw mamanga. Tagalog, English, Bisaya, ako'y sawa na sa aking kanta. Gusto ko na lang magpupunto kasi yun na hindi ko nagagawa. Bakit ganun? Bakit ganyan? Bakit 2-1-2 daw? Puro tanong, puro bakit? Bakit schoolboy Q's crowd? Gusto ko lang ibang galawan. Yung pang 2-1-2 rounds na may convert mo ating kilos parang 2.2 pounds. Because people tend to look down. Gusto talaga nila ako manalo. Pero mas nakikita ko yung tunay suporta sa tuwing ako'y nakatalo. Ba't pinipilit ako magbabago? Tunay kong pagkatao, higit pa sa battle rap ang pinaglalaban ni Hansel Cabo. Marami kasi upang masarado. Dapat kailangan pumaslang. Masyado ko seryoso sa akin, nagkatuwaan lang. Kaya pa 0 wins, 100 losses, wala akong pake. Sobrang dami hindi akong tama, pero nakikita lang ay mali. Kung sa'y dautan kung malahi. Ha? Kung sa'y dautan kung malahi. Lalo na, walang. Parang nagano na lang dito si Sak Maestro, no? Parang nag-selfie bars na lang siya dito. Wala siyang eksaktong tama kay Lanceta. Gusto kong mababa humility. Puro lang kasi kompetisyon, siraan sa hip-hop community. Kaya mas pipiliin ko pang matalo. Ito'y para sa iyong ikabubuti. At yung mga tipong sakripisyo na hindi kayang gawin. May hinanakit si Sak may hinanakit si Sak Maestro kay Looney. Kasi it's my duty to make it exciting. Pero kung ako'y naging pabayag sa writing, sama agad ang tingin nila sa Davao at sa pricing. Sa tuwing ako'y nagkakala at hindi ako nag-prep, parang durian na pag nasa freezer, apektado lahat ng nire-rep. Apektado lahat ng nire-rep. Sana huwag kayong galit, pero may tanong na nasa isip. Pag natalo ba ako dito, hindi niya sulit ang inyong ticket? Hindi na sulit ang inyong ticket? Kasi pagiging humble, aking secret. Napansin mo ba yung hirit? Matatapos na nga yung battle, hindi ko binanggit si Six Thread. Kasi gusto ko, kayo naman yung tinatangki. Kasi ako anino na lang kahapon. Ganyan talaga si Kuya Hansel, tinutulungan kayong bumangon. Nilamon ka ni Six Thread. Nilamon ka ni Six Thread, pero hindi kinakahiya yun. Namatay ka naman sa kamay na magiging isa buhay champion. Kaya hindi sa pagbabanwagon. Kailan naman hindi ako naging seloso. 6, manalo matalo, nasa iyo lagi ang aking boto. At natapos mo isa buhay para patunayan ako'y seryoso, come get some motherfucker, pagbibigyan kita pa sa polo. You don't wanna this smoke? Tell me who's the best? Yung time na to, nag-subway champ na ba si 60? Parang nag-subway champion siya. Deaf ears can't hear, malakid nose, smell fear. Tinignan ko yung naharap, and I predict your death's near. Yung vision ko 2020, so I'll see you next year. 2020 next year, ay malupit. Romeo was nice. So 2019 to nang nangyari. So that's 7 years ago. Tama ba? Ay, hindi. Tama no? 6 years? Ni-recap.
Kaya aking recap ulit. Gusto kong patayin ang Bakumet. Yung sinasabing malaking baktong shit. Ihanda nyo na yung kabaong sa ahon next for Marlon's death. Gawin nyo na yung double deck. Salamat sa Marlon, si Looney lang. Si Looney talaga tinitigilan niya yun, no? Yung susunod na dalawang linya, yung crowd mismo ang bibitaw. Kasi from the vow, Balamena, now, represent the Mindanao. Strength has to build the future. So, yan ang kinaganda na may na nasa home crowd ka. Alam niyo na, pag mga tumatatak na mga tagline na yung mga ganyan. So, maganda talaga yung ender na ganyan. Kung i-rate ko yung linya, yung round ni Sak Maestro, mas para sa akin, may konting stutter siya sa una, pero hindi naman naka-apekto yun. Ang ano ko lang din is parang hindi siya direct na nakapunto kay Lanceta kasi mga reference niya sa ibang MC. Itong mga part lang na later part lang yung tumuto kay Lanceta. Pero sa kabuuan ng round ni Sak, parang hindi siya kasi nagsa-selfie bar siya, may mga reference siyang kanya sa kanya and then sa ibang rapper. Hindi siya nakatuto kay Lanceta. Kung malinis naman din naman, sa umpisa lang may konting hiccups doon, so may mga konting patigil pa ulit-ulit niya. Pero maganda din naman yung ender niya, pareho sila maganda yung ender niya. Pero ibuboto ko to kay Lanceta kasi nga si Lanceta kasi nakatutok talaga kay Sak Maestro, yung mga sinulat niya, yung sulat ni Lanceta para kay Sak Maestro talaga, while si Sak Maestro, yung round 3 niya is, kumbaga may iba siyang MC na di ko alam kung may beef ba sila ni Looney or kung ano man, so, or may galit talaga, may personal na galit si Sak Maestro kay Looney, pero, yun, ngayong round 3, ibibigay ko, dikit sila sa round 3, round 1 and round 2, tumabla sila doon, round 1, yung first 2 round tabla sila doon, pero itong round 3 na to halos magka-level, pero para sa akin lumamang si Lanceta ng konti dahil nga yung sulat niya para kay Sak Maestro, unlike kay Sak na kung kani-kanino lang yung sulat niya. So round 3 para sa akin panalo dito si Lanceta. So yun, tingnan natin yung decision. Flip top house Garay 6, Sak Maestro versus Lanceta. Mag-i-ice pang beses para sa sarili nyo. Yeah. Shoutout ulit na Mindanao Hip Hop tuloy-tuloy lang. Ang boto ng Murado, 5-0. Magigay para kay Sak Maestro. Dikit. Judges. Dikit. Okay. Valid naman valid nga kasi yung first round tsaka yung second round kasi talaga may ano si Lanceta eh. May stutter siya, may blanco siyang oras eh. So valid para sa akin. Pero para sa akin sila. So, pakinggan lang natin yung kahit isang judge lang kung ano yung kung ano yung animasyon ng judge. Binigay ko yung moto ko kay Sak. Ang starter kasi sila. Round 2 lang yung nanalo para kay Lance. Round 1 at 3 para kay Sak yun. Sak Maestro. Yo, ni Hanabi sa Finland. Para sa akin yung diferensya lang sa laban nila is yung round 1 lang talaga. Pero para sa digit pa rin. Pero sa akin, diferensya yung round 1 lang yung parang medyo nag-choke si Sak Maestro. So, ayun nga, si Sak Maestro, so yun. Pero para sa akin, ang dikit nga kasi, pero binigay ko yung boto kay Lanceta dahil may marami nga. So, yun, kung naman, at nandito na yun. So, kung nagustuhan nyo yung video na to, comment kung ano yung napansin nyo sa laban na hindi ko napansin. And then, syempre, kung bago ka lang dito at nagustuhan mo tong content ko,
subscribe at